No need to wait, kids. You need not switch channels. Sit back, relax, and join Kuya Bernard in this week's edition of Once Upon a Saint. Yes! Woo! Magandang araw sa kanila mga kaibigan. Kami po'y tuloy-tuloy na sa inyong mga tahanan. Ang inyong lingkod, si Brother Bernard Factor Cañaveral, nag-aanyaya. Kami po'y samahan sa ating palatuntunang Once Upon a Saint! Yay! 2 dekada na patuloy na naghahatid ng matutuong buhay at pakikipagsapalaran ng mga tunay na superheroes. Walang iba kung hindi ang mga banal. Alright! Woo! Kasama po natin ang mga mag-aral mula sa Tunsuya Elementary School. Yes! At syempre, sinamahan pa rin ang mga estudyante mula sa Yugan Elementary School. Alright! At sila po ay mga kabataan ng parokya ng San Antonio de Padua na ating matatagpuan sa San Siangco City. Alright. Father Benedict, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon ng makapag-shooting dito sa inyong lugar. Pero mahalaga, alamin po natin kung ano masasabi ng ating mga kabataan tungkol sa kanilang parokya. Si Kuya, may sasabihin. Kuya, go ahead. Ano sasabihin natin? Doon ang micro. Ano yan? Yan. Okay. Sa saksi ng San Antonio de Padua, malapit po sa paaralan ng Tunsuya Elementary School. Bago po kami umuwi, dumadaan po kami dito. Wow, very good talaga ha? Opo. Para magsimba. Magsimba. Nagsisimba ka talaga dito? Opo. Wow, very good. At anong napapala mo pag nagsisimba ka, Kuya? Anong pangalan mo ulit? Alexis po. Alexis, ano napapala mo pag nagsisimba ka bago ka umuwi ng bahay? Hindi ka na dumadaan sa computer school. Hindi po. Dito na lang. Opo. Yes. Palakpakan natin si Ate Miss. Thank you. Bigyan naman natin kay Ate. Ano masasabi kay Ate? Ate, itong microphone. Okay. Ano masasabi, Ate? Ang masasabi ko po, marami na pong kababalaghan at ang nangyayari dito sa simbahan na to at patuloy itong dinaragsa ng mga mamamayan at nagdadasal dito para sa ating simbahan. Maraming kababalagan. Ibig sabihin, milagro. Opo. Talaga, meron ka bang nabalitaan na gumaling? Opo. Mga ganun, ha? Talaga. At yung mga sabi nung nakaraan, may nawawala siyang ballpen, nahanap niya. Opo. Nahanap niya sa bag ng classmates niya. Ay, hindi. Alam ba natin? Thank you. Bigyan naman natin kay Kuya. Kuya, ano masasabi natin sa ating parokya, sa ating simbahan? Kasalukuyan pong ginagawa yung simbahan namin at may ginagawa po kaming healing mass tuwing Martes. At natutuwa po yung mga magulang namin at lalo na po yung mga may sakit. Talaga. Opo. Nakikita mo ba, anak, itong ginagawa na ito? Oh, medyo kailangan pa ng maraming tulong, ha? Ano kaya, mag-ipon ka ng baon mo, huwag ka na muna mag-computer, ipunin mo na lang. Pwede ba yan? Pwede po. Uy, palakpakan natin si Kuya. Maraming salamat, ha? Alam niyo mga kaibigan, talagang kailangan ng tulong ng kanilang parokya, ng kanilang simbahan. At dalawa sa mga tumutulong na tuloy-tuloy na maipahayag ang mabuting balita, sila Tita Angie. Yehey! Tita Angie at si Tita Glenda. Magandang araw po. Halina po kayo para sabay na kayo. Kumusta na po kayo? Mabuti naman po. Abay Masaya. talagang parang lumulusog pagkatikista ka. Ano Oo po? naman po. Ay, ba't itong isa parang hindi yata? Kumusta po? Malapit po kayo. Ilang taon na po kayong katikista? Ako po, mag-8 years na. 8 years. At si Ma'am Glenda? Going 2 years po. 2 years. Bakit po ninyo gustong maging katikista sa halip na magluto ng sapin-sapin o kaya o pansit malabon? Ako, sa aking sarili, bago ako mag-retire, sa aking previous na profession, Ano po kayo trabaho, before? naging empleyado po ako ng Board of Investment sa Makati. Ay, talaga po. Opo. Wow. Bago po ako mag-retire, inisip ko kung ano bang negosyo kasi nasa Oh, investment yes, ako, no? opo. So may konting retirement na makukuha. Pero ewan ko po sa pagdarasal ko, ang mga naiisip kong negosyo, laging sa pag-aaral ko hindi magiging profitable. At Okay. nangyari, may isa akong libro na nabasa na, hoy, payback time naman kay Lord sa mga biyayang binigay sa iyo. Yes, So, isa sa yes. bagay na ito ay ang ibahagi mo ang tungkol sa Diyos, Yes. makapag-akay ka ng mga Kaya kabataan. hindi nyo natagpuan. Ayan, diyan ko natagpuan. Dito ang inyong investment. Dito ang investment ko sa Sa mga langit. kabataan na Sa ito, na langit. madala Si sa langit. Tita Glenda. Ako naman po, parang it's a calling. Calling kasi
Ayaw ko po talaga ng mga bata. Yes. Ano sabi? Glenda! Ganon ba? Kasi gusto ko lang, sabi ko mag-assist lang ako pag Sunday. Opo. Then sabi na aming head catechist, ay ate, mag-aral ka. Opo. Sabi ko, ayoko, wala akong perang pang-aral. Kasi by the time connected ako ng Grateful Life, nag-resign po ako. Okay. Sabi niya, ate, ano lang, every Saturday. Sabi ko, ganoon ba? Sabi ko, sige nga, try. Sabi ko, pero ayaw ko Nako. kasi. Kaya pala, pag ginide ka talaga ni God, kung isa, kaya ako napakaswerte, kasi isa ako sa kinatok ng ating Panginoon, at Talaga. ako ay tumugon sa Kanya. With all my heart, with all my heart. Alam nyo, baka po may mga tao dyan na nakatunganga lang at walang ginagawa. Baka gusto nilang makibahagi sa gawain ng simbahan. Anyayahan po natin sila na, go ahead, ma'am kayo po. Yes. Katulad din po ng na-experience namin ni Ate Glenda, Mm. sa halip na kami ay magpalago pa ng whatever na konting kayamanan namin ay ang investment papunta sa langit para sa mga kabataan na ito, ang aming napili. Maaari din po nating panuntunan yon na makapag-akay pa tayo ng maraming kabataan sa ating Panginoon, sa ating pananampalatayang Katoliko, lalo na dito sa ating simbahan ng Very San good. Antonio de Padua. Padua. Ma'am kayo po, mag-anyaya rin po tayo. Yung sa mga taong may mga panahon, dahil nagagalit po talaga ako sa mga taong nagsasabing wala ng panahon. Oo. Kasi tayo po ay may panahon, hindi po tayo kinalimutan ng ating Panginoon. Yes. So sa atin lang, kailangan natin na mangunguna sa ating buhay ang ating Panginoon dahil hindi talaga nila tayo pinabayaan. Very Sana good. po makakatulong po kayo sa amin dahil kami mga taga San Antonio de Padua, nangangailangan pa po talaga ng mga katekista. Palakpakan natin. Sila ho ba mga tinuturuan ninyo mga kabataan? Opo. Karamihan sa kanya. Maraming salamat po ha at good luck po sa inyong gawain ho. Thank you very much po ha. Marami. Palakpakan natin ulit ang ating mga akalain nyo yun ha. Board of Investment. Naku, malaking opisina po yan. Yun namang isa ay nasa insurance. Pero tinutulungan po kayo at nagbibigay ng leksyon sa, hey, teka, ano bang masasabi nyo dyan kina Tita Glenda? So, nagtuturo sa inyo ng catechism. Ano po masasabi nila? Sila ay, ano po? Ano po? Parang nagagalit ka? Hindi naman. Masipag. Ano pa ang masasabi natin sa kanila? Sila po ay? Ha? Natyaga. Matyaga. Ano pa? Mabait. Naku, kailangan natin yan. Ha? Makadiyos. Naku, alam mo, lahat ng yan ay palatandaan ng gawaing banal. At lahat po tayo, mga bata, ay tinatawag na maging banal. Ano po ang tawag tayo? Tinatawag tayong lahat na maging? Banal! Taas ang mga kamay ng mga nais maging banal. Taas po ang mga kamay. Yan. Ako mga pakapanalik. Nakita nyo yan ha? Ang mga ito pagdating ng araw ay magiging mga banal sa ating pananampalataya. Balikan na natin ang ating kwentong banal ni Saint Gangolfus. Taga saan? Taga Burgundy sa France. At ano yung nahulog sa kanyang harapan? Shawl. Ha? Yung balabal ng isang babae. Anong kulay? At nung dinampot niya, anong nakita niya, kuya? Ano nakita niya? Nung dinampot niya? Legs. Ano pa? Babae. Anong babae? Ha? Maganda. Kasi at kulot-kulot ang buhok, ha? Kulot-kulot, mahaba ang buhok, ha? At parang ito, parang ganyan, ha? Kulot-kulot ang buhok. Ayan. At pag harap na ganyan, uy! Santa Banana. Napakaganda ng mukha at pulang-pula ang lips. Ngumiti kay Gangolfus. Paano yung ngiti? Paano ngiti? Naakit na kaagad ang puso ni Gangolfus at unti-unti niyang kinuha yung dulo ng balabal at binitawan ni Gangolfus at ngumiti pang muli at saka siya umalis. Sabi niya, sandali lang! Tumigil yung babae. Anong pangalan mo? Tinago ang lumapit si Gangolfus. Anong pangalan mo? Magandang binibini. At binulong sa kanyang tenga. Ako si Gangolfus. Saan kita maaring? At umalis na yung babae. Ano kayang pangalan ng babae?
ang pangalan ng babae binulong, tawagin natin sa pangalang Margaret. Margaret. Hinahanap ni Gangolfos kung nasaan nakatira si Margaret at isa pala yon sa kanyang mga tauhan, yung mga magulang, sa kanilang malawak na lupain. Nabihag ni Margaret ang puso ni Gangolfos. Kaya lagi siya nagpupunta roon, lagi niyang dinadala roon, hanggang sa dakong huli, sila ay ikinasal. Pag ikinasal, sa isang napakayaman, simple lamang ba yan? Hindi po. Kaya napakarangya, napakayaman at natuwa ang lahat. Isang gwapong-gwapong matikas na sundalo at isang napakagandang babae na ang pangalan ay Margaret. Pero eto na ang kakaiba kay Margaret. Klembang! Klembang! Pag kumakalembang ang simbahan, ano ibig sabihin? Dapat tayo ay magsisimba. Ginising na. Margaret, halika na, magsisimba na. Linggo ngayon, magsisimba tayo. Ugali namin dito lahat, magsisimba. Uy! Ayaw pala niya sa simbahan. Margaret, klembang, klembang. 6:00 na. Halika na sa altar. Magdadasal na tayo. Magdadasal na naman. Hindi ka na ba napagod ng kadadasal na yan? Ikaw na lang mag-isa. Uy! Ayaw magsimba. Ayaw ng orasyon. Margaret, alam mo, basahin mo itong mga libro. Ano na namang mga libro yun ng mga santo? Anong gusto mo mangyayari sa akin? Samahan mo na lang ako, mamili tayo ng pabango, mamili tayo ng magandang damit, dalhin mo ako sa mag-aayos sa akin ng buhok. Yun ang gusto ko sa buhay. Magkatulad ba sila ng gusto sa buhay? Hindi po. Pero isang araw, bagamat nalulungkot, itong si Gangolfos sa kanyang napangasawa sa ugali niya, isang araw, gising. Bakit? Linggo ngayon, Hindi, Sabado lang ngayon. Ano ka ba? Hindi, gusto ko magsimba. Bumangon ka dyan, magsisimba tayo. Halika na. Ang lahat ng mga numeraryo, ang rosario, halika, magsisimba tayo. Magsisimba tayo. Ano kaya nagpabago sa puso ni Margaret? At bakit gusto niyang biglang-bigla ay magpupunta sa simbahan? Aabangan po natin ito. Ang totoong buhay at pakikipagsapalaran ni Saint Gangolfos ng Burgundy, France. Pero bago tayo tuloy magpaalam, iniiwan po namin sa inyo ang mga mahalagang kataga ng ating founder, servant of God, Father Patrick Peyton CSC, to always pray. And pray as a family because the family that prays together stays together. A world at prayer is a world at peace. Lahat ng yan dito lamang sa Once Upon a Savior! Yay!